itong malapit-lapit na tayo. We will be studying itong the book of Titus. Another pastoral epistle. So, isa na namang sulat sa mga pastor. So, ayan. Bago tayo mag-start, hiniling ko tayo at manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa magandang klima namin sa ngayon, Lord, dito sa Ifugao, dito sa ng ng Luzon, and Lord, sa Hong Kong. Maraming salamat, Lord, that we receive, right, Lord, the heavy outpouring the previous day. Lord, maraming salamat, Lord, sa aming katugan, kalakasan, Lord. Maraming salamat sa papagaling mo sa aming mga karamdaman. Lord, papatuloy namin ang aming pag-aaral ngayong gabi at hinihiling namin ang Holy Spirit na siyang bigay ng kaunawaan. So, Spirit ang gabay sa aming pag-uusapan ng Lord. Ang buwaan namin, Lord, ang pinaka nasa puso mo, nireview itong salitang ito, Lord, kay Paul na isulat kay Titus. Bless mong bawat isa sa amin, kahit yung mga classmate namin na wala pa, Lord, at mag-join sa conversation, Lord, we pray that bless them, Lord. Hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pastora Mel, mute ka man, maingay. Thanks. Window, upload lang natin yung notes. Gagamit ako ng iba't ibang notes natin, but of course, ang pinaka source pa rin natin ay yung kay Pastor Bill Seidler. Itong Titus, tinatawag natin ito na pastoral epistles kasi in the New Testament na breakdown tayo sa Gospels, and then yung historical, the book of Acts. Meron tayong epistles na tinatawag, and then yung epistle, merong general epistle, and then merong pastoral epistle. And pastoral epistles are specifically written to pastors. So, ang mga liham na itong 1 Timothy, 2 Timothy at Titus, napaka-kapakipakinabang ang liham na mga ito dahil nagbibigay sila ng window for us to see para makita natin yung paano ang maging pastor noon. Paano sila ginagawa yung trabaho. Kasi, of course, ang nakikita natin yung buhay ng mga apostle. And apostleship is different from pastoring. Apostleship is more on missionary works. Paano sila nagsisimula, paano sila nag-open ng mga bagong ministry. Yun yung tinatalakay minsan, karaniwan, tinatrabaho ng mga apostles. But dito, next generation, may next generation na ministers, and sila ang naka-steady. So they are not functioning as apostles kasi existing na yung churches na hinahawakan nila, and they are dealing now, nagdi-deal na sila sa mga day-to-day issues ng mga tao. So it's a pastoral work yung ginagawa na nila. So ayan, it's a very good material kasi dito tayo magsasalalay ng revelation, particularly sa atin na mga ministers, mga pastors. Kasi minsan nagre-reflect lang tayo sa yung pastor. Ano ba ang pastor? Nag-aalaga ng tupa. Ganun yung concept nila noon. Paano ba inaalagaan ng tupa? Doon tayo nagre-reflect. So, minsan, may malaking kaibahan pa rin yung pangangalaga ng tupa at pangangalaga ng tao. And sometimes, I do not use that perspective or metaphor. Kasi ang tupa, wala, Arab lang na Arab ti karnero eh. Pag dinala mo sa isang lugar, parang sige lang. Pero ang tao, nag-iisip yan. So, iba na, kaya sabi ko sa church, sa MCWC, sometimes I do not want to look at you as sheep. Kasi nagmumukha na parang sinasabi kong ako lang matalino. Parang sinasabi ko na ako lang ang nakakaintindi sa mga spiritual na bagay. Mga tao tayo. Pare-pareho tayo. May utak tayo.
May Holy Spirit sa bawat isa sa atin. Ginagabayan tayo lahat ng Holy Spirit. At lalo na yung mga preaching may mga preaching na gano'n yung a sheep is a stupid, yung mga S of a sheep. Parang sinasabi mo naman na ang pastor lang ang matino. Hirap naman. So parang gano'n. Nagre-reflect tayo on the metaphor of being a pastor rather than looking at how did the early pastors manage the church, or how did the apostles oriented them in doing their task. So, kaya napakaganda na binigyan tayo ng Panginoon ng mga pastoral epistles. So, particularly, pareho yung context natin na naghahandle ng mga Kristiyano na. So, yung mga apostol kasi, ang mga hinahandle nila, mga magkri-Kristiyano pa lang, or bagong Kristiyano pa lang. So, ayan. Dito, si Titus, parang kabaro ata ni Kwanto. Parang mga same age sila siguro nila Timothy. So, second generation. And pareho sila ni Timothy na very close kay Apostle Paul. Sabi sa manual natin dito. Si Titus, Griego siya. Si Timothy, Mistizo. So, half Griego and half Israelite. And si Titus is pure Greek. And most likely, sabi ng mga study ng mga scholar, based doon sa salita ni Paul, dito sa Titus 1:4a na, to Titus, a true son in our common faith. Bakit sinabi ni Paul na common faith? So ang speculation ng maraming scholar dito, they belong to the same local congregation. Kasi common faith, yun yung kwan eh. Kasi hindi naman sinasabi ni Paul sa iba yan. So most likely, sabi ng maraming scholars, na galing sila pareho doon sa Church of Antioch. Kasi yun yung mother church ni Paul. Diba doon sila pinapisay sa Book of Acts na separate Paul and Barnabas and then for mission works. So yun yung kwan rin, mukhang galing rin si Titus doon. So the same mindset. Napansin nyo ba na there is a common mindset ang bawat congregation. Kaya sa ating mga pastor, we discourage yung grasshopper Christian, yung jump for Jesus. Dinidiscourage natin yan kasi very general yung knowledge nila na pag nasa isang congregation ka kasi and stick ka doon, there is a certain unique discipleship doon na hindi lang doctrines ang pinag-uusapan. But there is a certain principle in life na pare-pareho kayo. You are in the same page ng mga prinsipyo sa buhay. So, ayan, halos magkakahawig ang mga pananaw ninyo sa bagay-bagay. Bihira kayong may tampuhan, mga ganon, may mga lang, pero hindi big issues. So, pero yung jump for Jesus, grasshopper Christian, parang darating yung punto na pag hindi ka pipirmi, may pupunain ka rito, lilipat ka sa ibang church, may pupunain ka na naman, kasi you are not on the same page. Samantalang pag nanatili ka sa isang church, you wrestle together sa mga principles in life, and together, you develop a certain perspective on things na magkakasundo kayo dyan. So, syempre, kung hindi ka marunong makipagkasundo sa mga ka-churchmates mo, tapos lilipat ka sa ibang church, ganun rin. Ganun rin later. Lahat ng pupuntahan mo, parang mag-asawa yan eh. Ako sa kasi Mrs. nagkakilala kami mga 2001. So 2001 and we were friends. Nag-asawa kami 2013. So ngayon 2025. So 2011, 20 plus 4, di 24 years. So almost more than half life na magkasama kami. So sa more than half life na magkasama kayo, halos magkasundo kayo ng mga pananaw sa buhay.
So ayan, mas mahaba na yung panahon na magkasama kayo kaysa sa hindi kayo magkasama sa paglaki. So parang ganun ang nangyayari sa church. Pag nag-i-steady ka doon, the same principle. So tingnan mo tong mga sinusulatan ni Paul, mga dikit sa kanya. And they take the same principle. So napakahalaga yung mentorship talaga. So ayan, si Titus laging kasama ni Paul, ni Barnabas. So maraming missionary journeys na involved si Titus. So ayan, no wonder na kung pipili si Paul nang ilalagay niya sa isang certain ministry, yung mapagkakatiwalaan na niya, yung kakilala niya, mga ganon. So, ba't ka naman kukuha ng hindi mo kabisado? So, parang ganon. So, nilalagay niya rito si Titus. Okay? So, ayan. Basahin nyo na lang yung iba dito na parang yung background ng pagsasamahan nila ni Paul. So, ayan, makikita natin dito na isinulat ito approximately mga yung sa mga scholar 62 to 67 AD. Pagkatapos raw ng mga unang paglabas ni Paul doon sa pagkakakulong niya. And ang lugar na pinaglagyan or doon siya inassign, pinagdestinuhan kay Titus, sa Crete. Na itong lugar na ito, I think napakahirap ng maging pastor dito. Kasi in the sense na missionary pastor si Titus dito. He is from other place, which is another culture. And then napunta siya sa isang culture na bago rin, foreign sa kanya. At ang problem pa, negative pa yung description sa kulturang ito. Parang normal sa kanila ang magsinungaling. Immorality is part of culture. Lokohan, iskaman dito, iskaman doon. Normal lang yung mga bagay na yun sa kanila. And doon yung pinaglagyan kay Titus. So kung mapapansin natin, si Titus, ewan ko kung tama yung observation ko, pero wala masyadong personality problem kay Titus. Hindi kagaya ni Timothy na mahiyain. parang nag-aatubili lagi, nag-aalangan lagi sa mga kwan. Ang daming sinasabi ni Paul kay Timothy na fan the flame. Parang ganun, ang daming encouragement. Ganun kay Timothy. Kay Titus, mukhang mas matindi ito kaya hindi ako magtataka kung i-observe kung sasabihin nating mas mahirap ang konteksto ng Crete kaysa sa Ephesus, hindi ako magtataka kung bakit pinadala si Titus doon. So alam ni Paul yan, alam niya kung paano niya titimbangin yung kakayahan ng bawat isa. So ayan. So ipinadala siya doon sa Crete, na doon sa chapter 1 verse 2. Description ni Paul dito Titus chapter 1 verse 12 pala. Sa chapter 1 verse 12, sabi ni Paul dito, one of Crete's own prophets has said it. Cretans are always liars, evil brutes, lazy glutton. Pambihirang description ng lahi yan. So, tingnan nga natin sa Tagalog kung paano yung pagkakabanggit doon. So, sa chapter 1 verse 12. So, ayan. Grabe tong Tagalog nito. Palaging sinungaling, hindi lang sinungaling palaging sinungaling. It's a native language yung pagsisinungaling. So, ayan. And then asal hayop. Bihira pa. Paano yung asal hayop, Pastor Dennis? Sumangdo. So I don't know kung walang respeto kahit yung nilagay mo sigurong leader dito
So, can you imagine yung sa harapin ni Titus? So, ayan. Asal hayop. Batugan. Batugan. Batugan is tamad, di ba? Bukod sa matugan, matakaw, sabi pa doon. So, nasadot nga ro doon, narawat pa. So, parang yan yung description sa kanila eh. So, imagine magpapastor ka sa isang lugar na itong lugar na ito talagang ano mga problema karaniwan pastor sa loob ng church natin na ina-address natin? Kadami na yata eh. Siguro sa atin, ang isang issue na kinakaharap natin, plastikan. Plastikan. So, anong mas gusto mo sa plastikan or garapalan? Mas mabuti yung nagpapaka-plastic pero kesa yung harap-harapang kang pan. And that is the situation of Crete. So kung titingnan natin yung mga kinaka-frustrate natin na hinahandle natin or mga problem sa church natin, be encouraged. Parang ano pastor, parang yung mga iba kaslangay ewan ko kung ayaw na ba nilang magsimba, parang gano'n, observe ko. Parang gusto lang nila ng church pag may kailangan sila. Okay. Parang lang, takbuhan lang pag may, or parang mga seasonal Christian. Okay. So parang gano'n, walang matinding, walang commitment. Parang gano'n yung mga problema natin. Pero anong mas gusto mo, pastor? Yung pasulpot-sulpot na walang commitment or yung committed pero sakit sa ulo? Laging nandun pero laging sakit sa ulo. Bihira. So ayan, yan yung kinakaharap or kakaharapin ni Titus sa Crete. So ayan, bukod doon sa problema na sa pag-uugali nila, may problema pang malaki sa doktrina nila, yung mga pananaw nila. So ayan, false teachings na galing na sa mga dating relihiyon nila, plus idagdag mo pa yung mga naninira sa teaching ni Paul. So kung saan mag-ministry si Paul, sumusunod tong mga to. Parang ganito ata yung application ng parable ni Jesus regarding sa kwan eh. Yung naghasik ang Panginoon ng butil ng gospel, may sumunod rin na naghasik. Parang ganon. Kung anong pupuntahan ni Paul, sinusundan rin nila at nag-aasik sila ng ibang klase ng butil. So bukod pa yung mga problema nila talaga sa galing sa native na religions nila. Okay? So ayan. Ang mga kinakaharap ni Titus na mga responsibility dito ay mag-appoint ng mga leaders. So, labanan mo yung mga maling katuruan, heresy. And then magturo ka ng tamang doktrina. So, yun yung mag-appoint ng leaders, labanan mo ang maling katuruan at magturo ka ng tamang doktrina. Yun yung pinaka-core na assignment ni Titus. So, nung sinusulat ni Paul ito, so the aim is to instruct Titus na mag-establish siya ng church order. So, praise God, our churches are orderly. So, ayan. I think ang isang maganda dito yung kultura natin. Yung kultura natin may order na eh. So, may mga we are from the common page na may mga pamilya. Isipin mo kung normal talaga sa isang kultura yung asal hayop. Kahit magulang mo, banatan mo, wala kang respeto sa nasa authority. Imagine kung ganun yung normal sa kanila. So, anarchy yan. It's a very chaotic. So
So kaya ang isang task order in the church, confront niya yung mga false teachers, nagpapakalat ng maling katuruan, and then yung encouragement on the godly living ng mga Kristiyano. So sa pinaka-core content ng Titus. So una kasing kwan doon maglalagay ka ng leader. Paano ka ngayon maglalagay ng leader? Ang hirap na. Paano kung yung nailagay mong leader sakit sa ulo? So, maingat ka sa paglalagay ng kasi sa mga napansin natin sa mga apostles. I think they learned this from the Lord Jesus Christ. Na in the leadership training ng Panginoong Yesus, talagang character ang tinututukan niya. So, yan, character. So I think yan yung isang dito nag-aral tayo sa Bible School, Pastor Dennis. Ang mga prinsipyo ng mga teachers natin dito sa Bible School. So may lalim rin ako dito ng 1 year. So iba kasi sa atin kasi dito sa head knowledge lang ang training natin. Dito sa loob ng compound, hindi. Kahit zero ka sa exam, kahit hindi ka masyadong nakakasunod sa mga lesson, kung maganda ang pag-uugali mo, hindi ka napapauwi niyan. Okay yung karakter mo. Ewan ko kung nandito si Pastora Joan, makakasaksi dito na sa Tribal Gospel Mission Institute, mas matimbang yung karakter kaysa yung knowledge. Yun yung pinaka-goal. Kasi in the principle, kasi yung principle ng mga sinaunang teachers natin, ang mga nag-establish dito, ang wisdom and understanding kasi, kayang ibigay ng Panginoon yan. Ibinigay kay Solomon. Kaya niyang ibigay yan. Pero yung karakter, hindi na ibibigay yan. At pag maganda yung karakter mo, most likely bibigyan ka ng Panginoon ng wisdom and understanding. And they've seen that pattern. Na by the grace of God, nakikita naman ang bunga ng mga ministry ng mga sinaunang mga pioneers natin dito sa Tribal Gospel Mission. So kaya dito, I think they took it from here na pa sa mga apostles natin napakalaki yung character talaga. Character. Ang mas angat lang talaga sa character is filled with the Spirit. Kasi in the book of Acts, yung hinanap nila filled with the Spirit. Kay Paul na, kasi si Paul is siyempre makikita mo itong mga apostles ni Jesus, yung direct students na mga common tao mga fishermen, mga tax collector, mga common tao tong mga to. Si Paul, he came from the background of doon sa Pharisees, doon sa background ng sabihin na natin professional world. So of course hindi nawawala si Paul. Napakatindi ng emphasis ni Paul sa Holy Spirit. Pero matindi rin yung emphasis niya sa character. Ang pinaka-bilin ni Paul sa pamimili ni ni Titus ng leaders, kikita natin dito sa chapter 1 verse 5 to 9. Sa pagpipili nga ng elders or overseers, ito yung nakakatawa minsan sa mundo natin ngayon. Ang pastor, apostle, and then ang pastor, mas mataas ang pastor kaysa sa bishop, kaysa sa overseer. Yun yung setup nila noon. So ang bishop or overseer ay namamahala sa mga house churches. Pero ang pastor, he is the in command of teaching. Sila yung teaching department. Pero ngayon, napakataas ang mga bishop, parang we bow down to them. So, ayan. Kaya sa Tribal Gospel Mission, ginagamit natin yung terminology na overseer because you are overseeing churches. So parang we took
from the principles of the scripture of the New Testament na ang mga churches natin, kasi ang principle nila, Pastor Benny, pag mahigit na kayong 10, magpatayo na kayo ng church. Simbahan na yan. Yan yung prinsipyo nila, ng mga leaders natin. Pag 10 and consistent and committed na kayong nag-gather together, congregation na yan. Lalagyan natin ng pastor. So parang house churches, yun yung one. Kaya sa around 10, mga 10 to 15 na pastors or churches, nilalagyan natin ng overseer. So ayan, to look for the order. Yan yung setup ng Tribal Gospel Mission. So yung overseer, hindi siya boss. But co-manager na, actually parang ang ginagawa ng overseer, hindi siya nangingibabaw sa district eh. He is the first among equals. Yun yung principle ata na pinakamalapit na explain natin eh, King Arthur. The first among equals. Anong ibig sabihin nun? Equal kayo. So, hindi ka nakakaangat sa mga kapwa mo pastor. Ikaw lang ang nagfa-facilitate. Anong gagawin natin? Anong problema natin sa distrito natin? Anong gagawin natin? And then, minamanage mo lang yung dialogue. So, hindi ikaw ang nagsosolve ng problem, but you together as a group. So, yun yung concept ng Tribal Gospel Mission. Yung iba kasi, pag sinabi nating bishop, talagang bow down ka sa pan. So, in the context of Tribal Gospel Mission, it's sinatawag natin the first among equals. So, yun yung principle. So, kung anong tinapagnunuman niyo, and sikanto lang timang implement dayjay. Palpalagip mo kanya nagtutungtungan tayo daytoy tinakunatay idi. So that is the concept ng hindi naman written yan sa Tribal Gospel Mission. Sa akin kasi, nung nag-aral ako sa APTS, they trained us to analyze things. Ang Tribal Gospel Mission, hindi nila na-explain na ganyan. But they are doing it. So dahil sa training ko, ina-analyze ko and then I try to explain. Ito yung system na ginagawa ninyo. Hindi kayo aware dito, pero ang ganda ng ginagawa ninyo. So parang ganon. And kaya nung gumawa ako ng PowerPoint explanation, nung naging OIC ako ng Tribal Gospel Mission, pumunta sila Pastor Benny sa Hawaii. Gumawa ako ng PowerPoint presentation na pinakita ko yung structure ng TGMI. Kasi TGMI don't care about structure. So, ang care lang nila, bantayan ninyo ang mga churches ninyo, and then isak lang tayo to data ti Apo. So, batan tayo to data, be responsible of your congregation. Kasi di magbaga ti leaders, we are not too much in the structuring. So, nung naging OIC ako, I presented to them. Ito yung ginagawa ninyo. So, I'm coming from the outside perspective, and then dinidescribe ko, and they all agree na yun nga yung system na ginagawa nila. So, siguro sa mga generation na natin later, Pastor Dennis, makakakita na sila ng mga organizational chart dyan sa mga walls natin. Pero yung existing leaders natin, they don't care about those. Kasi ang prinsipyo lang nila, kung inya tinaytalak ka niya, mapagtalkan ka kuma. Isangom to kinapo Diyos na jay. Kasi iti prinsipyo da. So, our constitution is the Bible. Kunada. So, yun yung principle ng mga, they take it seriously. So, ayan. But of course, the younger generation, nag-change the Canada. We analyze things. So, ayan. So, characters. Titus 1:5-9, ang pipiliin nilang elders or overseers must be blameless. Paano tong blameless? Ang hirap maghanap sa secret nito. Kapansin-pansin sa secret ito kasi ang naiiba siya sa kultura. Must be blameless. Saan ka hahanap nito? Self-controlled. Asal hayop nga, sabi sa Tagalog, di ba? Siguro nung binabasa ni Titus dito, nagkakamot na. Self-controlled. Faithful in marriage. Normal sa kanila dun ang immorality.
So, hindi ako magtataka kung matatagalan si Titus dito bago maglagay ng leader. Siguro sabihin na nating 10 years. Kasi ituturo niya muna paano ang pag-uugali ng Kristiyano, paano ang ethics natin, paano ang godly living. Hanggang sa makita mong may namumunga na. Pero so far, so, hindi ako magtataka kung 10 years na hindi pa napupunan lahat. Kikita natin yung struggle ni Titus. So, kasi yung kultura, faithful in marriage, hospitable. Naglalamangan nga tong mga taong to Hospitable. Dapat marunong tumanggap ng bisita yung hospitable. Banda yan, narawo da yan. Matakaw yung mga yan. So, syempre, praktikalan yung mga tao dito, most likely. So, pero ang counterculture yung tinuturo ni Paul, counterculture. Hospitable and of course, able to teach. So, ayan, marunong sanang magturo. Okay? They must reject divisiveness. Set aside mo yung mga taong marunong, yung mga laging nagpo-cause ng gulo sa church. Parang ganon. Division lagi ang kinikreate. And moral compromise, of course. So, ayan. Kung tanong ako yes. Total corrupt ba tong church na Pastor? Yung addressan niya? Parang mamimili siya, mag-appoint siya ng mga new leaders. Mm-hmm. Sa church siguro, Pastor, kasi this is a new church Yung kultura kasi ng lugar, ganun. Ganun yung kultura, and this is a new church. So, you don't expect na refined tong mga taong ito. So, hindi ko alam kung ilang years na tong church na ito nung nilagay si Titus. Pero most likely, meron naman siguro. Meron na siguro. Pero, endangered species. Kukunti siguro. So, ayan. Hindi ko rin alam. Mahirap rin si Titus kasi second generation siya Generation nila Paul yung... So, mas bata si na Titus kaysa sa... So, most likely siguro, meron yung mga kaedad nila Paul doon. Yung mga disciple nila noon. So, most likely, doon kukuha si Titus ng ganun. Or kahit younger naman kung nandun sa kanya yung characteristics. So, ayan. Kung mapapansin natin, itong mga characteristics na sinasabi ni Paul kay Titus na pagpipilian niya nang ilalagay niya sa leader. Kung mapapansinin mo, reverse yun ng characteristics ng mga false teachers. So, kasi na-describe itong mga false teachers sa Titus 1:10-6. So ano bang sinasabi sa 10? Sa verse 10, sabi dito, sapagkat maraming tao, lalong-lalo na ang mga galing sa Judaismo, so yung Judaism, yung kalaban ni Paul, ang suwail, nanlilin lang sa iba sa pamamagitan ng mga katuroang walang kabuluan. So they blend. Kultura. Kailangang pigilan sila sa kanilang mga ginagawa sapagkat ginugulo nila ang mga pamilya at nagtuturo ng mga bagay na hindi dapat ituro. Kumita lamang sila ng salapi. Pinagkakapirahan ng ministry. So, yan. Isa na ring taga-Creta na kinikilala nilang propetang nagsapi, ang mga taga-Creta. So, itong mga Judaism na ito, assimilated na sila sa Kwan. So, ang sabihin na natin na disciple ng mga Judaism na tagalabas, so sila rin ang nanggugulo sa church nila. Affected ng doctrine ng Judaism. So, ayan. Sinungaling, asalhayop, batugan at matakaw. Tama ang kanyang sinabi, kaya't mahigpit mo silang pagsabihan upang maging wasto ang kanilang pananampalataya.
At wag nang maniwala pa sa mga alamat ng mga Hudyo sa katuruan ng mga taong tumalikod sa katotohanan. Malinis, tumalikod sa katotohanan. Kasi bakit sinasabi niyang tumalikod sa katotohanan? Kasi itong mga Judaismo, they accepted the Lord Jesus Christ, but they integrated the Jewish teaching. So, ang Jewish teaching kasi is you need to become a Jew. You need to become a Jew. Yung tinatawag niyang law doon, na ipinapakalat ng mga Judaizers, hindi yung Ten Commandments yun. Ang sinasabi nilang law, pag nagsalita si Paul ng context ng law, hindi yung Ten Commandments. Yung 600 plus commandments yun na, yun yung gumagawa sa isang tao na Hudyo. Parang yung non-Jewish, dapat pa-circumcise muna. Yung mga guidelines ng mga Hudyo. Circumcise, Rule 101. Dapat wala kang ibang Diyos. So, and then yung mga rituals nila, kailangan pag Sabat, walang nagtatrabaho, kailangan ang maximum na bubuhatin mo sa Sabat hindi lalagpas sa 2 kilo. Parang ganon. Lahat ng mga bagay-bagay na bumubuo sa kanila na pag sinunod mo yon, Hudyo ka. Hindi yung Ten Commandments yung tinutukoy doon. Kasi yung Ten Commandments carried yan eh. Hindi naman, nung nag-Kristiyano tayo, nung tinanggap natin ang Panginoon, hindi naman ako pwedeng pumatay na. Hindi naman ako pwedeng mangalunya na. The Ten Commandments is a general law yan. General law. Ang sinasabi ni Paul na law dito, yung the very law na gumagawa sa isang tao na Hudyo. So pag may change citizenship sa kanila, ito yung dito namamanata yung mga na sa US kasi, sa US, mahirap pala maging American citizen. Sabi ng bayaw ko, kapatid ni Mrs. Doon pala, pag-aaralan mo yung basic law of the land. Paano ang American, and may exam diyan. Paano ang mindset ng Amerikano? Parang gano'n. At yun yung bumubo, dapat ipasa mo yan. At doon ka mamamanata later na tatakwil mo ng pagka-Pilipino mo, Amerikano ka na. So, ganun yung kasi ang Amerikan pwedeng tumanggap ng iba't ibang lahi yan eh. So ganun. So, ayan. Possible din ba ngayong panahon natin ngayon na meron bang mga Kristiyano na nagiging Hudyo? Parang patras yung nila. Meron. Ito, hindi ko lang pero may mga grupo na pati yung way of worship nila nagiging nagiging Jewish. Pumupunta sila sa Israel at nagiging Zionist sila. So, ayan, sinusunod nila yung mga piyesta ti abong-abong. Actually, pag magsabatista ka, magiging Hudyo ka. Kasi yung Sabatista is Jewish yan eh. Sinusundan nila yan. So, ewan ko kung may kilala kang Pero may at least yung Sabatista kasi talagang Judaism siya. Wala siyang Christ. Yuba, tawag nila. Ang pangalan ng Diyos ay Yuba. Hindi nila natatawag. Si Jehovah. So, ayan. Yun yung pero itong Judaizers, i-merge nila. Kristiyano sila. Pero dinadagdagan nila ng kailangan mong maging Hudyo. Kailangan mong maging Hudyo. So, ayan. So, para maligtas ka, bukod sa paniniwala kay Kristo, maging Hudyo ka rin. Yun yung tinutukoy nila Paul dito na konteksto. So, magpatuli, every year, para kang Muslim, mag-pilgrimage ka, pupunta ka doon sa temple, may akay-akay ka rin na mga hayop na iaalay doon. Sundin mo lahat yun. Yung ritual cleansing, magpapabaptize ka doon sa labas, tapos papasok ka. Sundin mo lahat yung ritual ng Hudyo. Ganon yung itong mga Judaizers. Pero mabuti sana kung sinusunod nila. Corrupted version naman sila.
Kasi yung pag-uugali nila, mabuti sana kung kagaya ni Paul na when it comes to the law, the 600 plus law of the Jew, blameless, sabi ni Paul. Ibig sabihin, nasusunod niya lahat yon. So, 3 o'clock, ilang beses sila pupunta sa temple? Araw-araw yan. Araw-araw. So, ayan. So, ayan. Yung description ni Paul dito, itong mga nasa side na panggulo, itong mga Judaizers, greedy, rebellious, and they teach about Jewish myths, legalistic asceticism. Ano ba tong legalistic asceticism? Daming pinapagawa na kailangan mong mag-fasting ng ganito. Di ba? Napansin mo yung pumunta yung tawag dito, tax collector doon sa temple? Hindi na magsimula siyang manalangin, may nananalangin doon na Pharisee. Tapos sabi ng Pharisee, ay, maraming salamat Lord, hindi ako kagaya nito. Nagfa-fasting ako ng may set of fasting. So, kung titingnan mo ang Muslim sa religion nila, ganun ang Hudyo. Kailangan mong sundin lahat 'yon. Kailangan mong sundin lahat 'yon. So, ayan. So yung karakter na hinihingi ni Paul na paging batayan ni Titus, mapapansin mo na reverse yun sa karakter ng mga Judaizers. Sa Crete. Okay? So, reverse culture talaga. Counter culture yung nangyayari dito. So, and then, yung pangalawa, bukod sa leadership, ang pangalawa na pinapagawa ni Paul kay Titus is the sound doctrine for practical godliness. Okay? So, ano yung may tuturo niya? Sa MCWC, nahati-hati kami sa department. So, may men's department, may women's department, may young adult department, may youth department, may kids department. So, ayan, hati-hati sa department. Parang ganun rin yung mindset na sinasabi ni Paul. Actually, doon yung pinagbasihan namin sa pag-breakdown. So, hindi lang sa practicality but it has a scriptural basis. So, sabi ni Paul, yung mga men, older men, turuan mo sila na maging, huwag mag-umainitin ang ulo. So, yun yung tinuturo. Maging dignified sila, kagalang-galang sana sila, mga tinitingnan kayo ng mga bata eh. Parang ganun yung kwan. Yung mga older women naman, dapat yung mga older women, tuturuan niyo yung mga younger women. Tuturuan mo sila na maging mapagmahal sa mga asawa nila, yung purity. So, yun yung kwan, ini-instruct ni Paul sa kanila. So, yung mga mas batang lalaki naman, self-controlled. Huwag yung bigay hilig. So, last of the place, immorality nga yung sa culture. Siyempre, ito mga self-control. Sa mga slaves, ang mga slaves, pag tinuruan mo ng freedom, most likely magre-rebelde yan. Kasi they want the freedom na sinasabi mo. Pero yung tinuturo ni Paul about sa is freedom in Christ. Ang tinuturo ni Paul direkta sa kanila maging mabubuti kayong lingkod sa mga amo ninyo. Hindi niya sinisira yung slavery concept ng Rome. Ang itinuturo niya, i-demonstrate ninyo sa karakter ninyo yung freedom ninyo. So, you work as if to the Lord. Yung mga concept na ganon. So, ayan. Yung motivation dito, tinuturo ni Paul doon sa verse 11 ng chapter 2 hanggang 14. So, makikita natin dito na sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Bakit natin gagawin ito? Ito yung motivation natin. Ito ang nagturo sa atin na talikuran ang makumundong pamumuhay at damdaming makalaman. At mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan. Ito yung lagi nating Titus 2:13. So, ligtas na tayo eh. Kaya gagawin natin itong mga to.
Yun yung sinasabi ni Paul dito. So hanggang 14, na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. Yung sinasabi ni Paul, ang motivation ng ating magagandang gawain ay yung ginawa ni Kristo sa cross. Yun rin yung sinasabi ni Paul doon sa Romans chapter 12, in view of God's mercy. Yung ginawa ng Panginoon, diniscuss ko from chapter 1 hanggang chapter 11. Offer yourself as a living sacrifice. Yun lagi yung motivation pag nagtuturo si Paul. So, dahil niligtas ka ng Panginoon, gumawa ka ng mabubuti. Kaya binabanatan natin yung katuruan na gumawa ka ng mabuti para maligtas. Hindi, ang tinuturo ng Biblia, niligtas ka ng Panginoon, gumawa ka ng mabuti. So, ayun yung bunga yan. Maunawaan sana natin na ang mabubuting gawa, bunga yan. Hindi yan yung ugat ng puno ng kaligtasan. Ang ugat ng puno ng kaligtasan yung ginawa ng Panginoon sa krus. Yung pananampalataya natin sa ginawa at yung bunga ay yung mabubuting gawa. Okay? So, wag nating baliktarin yung puno. Parang kamote na nasa loob ng ang bira. So, ayan. So, may napansin lang ako dito, Pastor, na di ba yung nila, yung way of life nila sa mga yung mga leaders. Parang hindi ba Pastor? Parang yung way of life nila parang yung mga bad leadership nila. Tapos yung hindi ba parang dinideny nila ni Kristo yung mga karakter nila? kaya tinuturo ni Paul dito. Siguro marami kasing isaalang-alang natin dito Sabihin natin hindi pa sila na disciple. They are just saved. And kasi maglalagay pa lang si Titus, may hindi natapos Hindi ko alam kung bakit hindi sila nakapaglagay ng leader rin noon. Baka wala pa talagang na-disciple. At kagaya natin, pag nagsisimula ka ng church, Solomon. Solomon pastor, ikaw lahat. Kasi wala pang pwede So, ganun. Hindi natapos Solomon pastor. But in the long run, kaya yung discipleship is ongoing. Ang discipleship kasi, iwan ko, nahawa tayo ng mindset ng Western. Ang discipleship sa atin is indoctrination. Ang discipleship sa atin is teaching, learning, mga basic doctrine natin. Ang discipleship sa mga apostle, hindi lang teaching. Tinusukat nila yan sa lifestyle. Yung pamumuhay. Live like Christ. Speak like Christ. Deal with people like Christ. Yun yung disciples of Christ nga So, ginagaya mo, sinusunod mo si Kristo. Yun yung concept ng discipleship ng Eastern. So, ang Western kasi, curriculum. Sundan mo itong mga to, pag ito na ang mga pananaw mo, pag ito na yung mga confessions mo, disciple ka na. Pag natapos mo yung level 1, 2, 3, 4. Yun yung mindset ng Western. It is learning. Pero sa mga apostol, sinusukat nila ang discipleship sa buhay. Kaya character, yung laging binabanatan ni Paul, kasi pag mali ang pananaw mo, mali ang doktrina mo, most likely lalabas yan sa ugali mo. So, kaya sinusukat nila sa gawain. Naniniwala ka ngayon sa Panginoon. Naniniwala ka ba kay Kristo? Sabi ni James. Good, sabi ni James. Kahit si Satanas naniniwala. Natatakot pa nga Ikaw walang takot. Parang ganon. Kung mapapansin mo tong mga apostol, hindi nila sinusukat sa doktrina. Sinusukat nila sa karakter. Kasi pwedeng sabihin mo, ito ang view mo, pero iba ang sinasabi ng karakter mo. So, kaya sinasabi ni James, sa gawa nakikita yan. Show me your faith.
I show you my works. Yun yung kanya. Kasi hindi nagma-manifest. It's not doctrine. So ano ngayon kung naniniwala ka kay Kristo? Ano ngayon kung naniniwala ka sa Trinity? Anong effect nun? Anong pinaniniwalaan mo sa Trinity? How they respect each other. Are you respectful also to other people? How they nakita mo yung si Jesus, how he submits to the Father. And the Holy Spirit, how yung humility ng tatlong ito. So, yung humility sa kanila na nagpapababaan sila. Asan yung, ano ngayon kung naniniwala ka sa kanila? Hindi. Anong point nun sa karakter mo? You reflect on that doctrine and the doctrine should give output sa karakter. So yun yung kwan. Ano ngayon kung naniniwala kang ligtas ka? Anong bunga nun? Naligtas ka sa hawak ni Satanas. Anong pinagkaiba mo nung hindi ka pa naligtas? Parang hindi ka pa rin ligtas eh. Trabaho pa rin ng alipin ni Satanas yung ginagawa mo eh. Yung dati pa rin ko, nakala ko ba napalaya ka dyan? So yun yung how would it manifest? Sa atin kasi ang doctrine is a certain set of understanding. Pero ang struggle ng mga apostle, how would this understanding result in works, good works? So yun yung kaya kung mapapansin mo yung sa mga Pharisees, legalism yung nakukuha nila, dahil nakakasunod sila sa tingin nila, nagiging mayabang sila. Minamaliit nila yung mga hindi sa tingin nila, hindi nakakasunod sa mga rules na ginawa nila. So, ang karakter ni Jesus, hindi. Gracious. For example, ito. For example, so sabi ko nga, I'm a preacher of grace. Ano ngayon? If I believe in the grace of God. Ang effect sana nun, dahil recipient ka of grace, nakikita rin sana sa buhay mo na you are gracious to others. So parang gano'n. It does not end in understanding and learning. It always result in works. Good works. So yun yung, kaya, paano mo makikita? Paano mo malalaman yung tama ang paniniwala? Bakit? Nakikita mo ba yung utak niya? Hindi, makikita lang natin yan sa gawa. Kaya sa gawa tayo magsukatan. So yun yung ginagawa nila. Kasi pwede niyang sabihin yan yung statement of faith niya. Pero bakit niya sinasabi? Itong mga karakter na ito ang tingnan mo. Kasi bunga ang basihan. Yung papaya pwedeng magbunga ng santol. Sinasabi niyang papaya siya pero iba ang lumabas. So parang ganun yung kwan. So I think ito rin yung challenge sa atin. Sa mga statement of faiths natin. We wrestle in ano ang ibubunga ng pananampalataya kong ito. Naniniwala ako na mabait ang Panginoon. Anong epekto nun sa akin? So, mapagpatawad ang Diyos. Anong epekto nun sa atin? At naniniwala ka rin, sabi ng Panginoon, gusto niyo magpatawad. Kaya magre-wrestle tayo dyan. Because yung theology natin, kaya may sinasabi silang dun sa seminary noon. Ang dami nating theology regarding prayer. Ang daming nasulat na libro tungkol sa prayer. Sabi ng president namin sa APTS. Alam niyo, sabi niya, sa buong mundo, wala akong nakitang seminary na may prayer mountain. Sabi, or may department siya for prayer. So, kaya sa APTS, isang attraction doon, yung prayer mountain. Kasi the theology of Pastor Taman, we will not train theologians who don't know how to pray. So, sabi ni Pastor Taman, kahit ang tindi
ng mga doktrina mo or theology mo regarding prayer, pag hindi ka naman nagpe-pray, theology lang yun. You don't believe actually in those. Ay laro lang ng utak mo. So, how many Christians yes, they say they believe in prayer. Pero ilang Kristiyanong nananalangin ba talaga? So, nakikita yan yung prayerful na tao, hindi mo na kailangan questionin. Alam mong naniniwala siya na powerful yung pinagpiprayeran niya. Kaya lagi siyang nagpipray. So, binabasa natin yan sa karakter. So, yun yung nakikita natin na pattern na ginagawa ni Paul kay Titus. Okay? So, emphasis on good works. Bakit itong good works? So, masundan natin sana yung flow of thought ng mga apostol. Hindi mo kasi masukat yung right doctrine. Kasi yung mga tawag nito, yung mga Judaizers, tama naman yung sinasabi nila eh. Tama yung sinasabi nila based on the law of Moses. We are in a different covenant. Pero ang problem, it does not result in good works. So yung covenant kasi natin iba eh. It transform us. Sa kanila lang ayaw lang nilang mag-violate sa law eh. Sa atin, iba yung sa atin. It changes life. Born again yan eh. Pinag-uusapan dyan. So, ayan. Repeated call, devote themselves to good work. Talagang pinag-iisipan, paano tayo gumawa ng mabuti? Pinag-uusapan yan. Pinag-uusapan sa church. In what way can we show goodness? Paano natin may express? Yan yung pinag-uusapan na in the practical manner. Hindi practical manner. Hindi ko naman sinasabing sa CWC, yung mga deacons, napansin ko sa kanila particularly si Sir Ferdinand Bautista, makikita mo yung malalim na malalim na theology niya regarding giving. Kasi mapapansin mo sa mga prinsipyo niya sa management ng finance sa church. Lagi niyang hindi bangko ang church. Hindi bangko ang church. Hindi. Something is wrong pag nagbodega raw yung church. The money na pumapasok sa church is for the expansion of the gospel. Kaya kung mapapansin ninyo ang MCWC, ngayon lang naman na naayos yung church eh. Lahat ipinapasa nila pag may pioneering, napansin yung daming CWC sa paligid. Kasi hindi niya maayos yung sarili niya. Sinusuportahan niya yung nagpa-pioneer doon. So yun yung understanding nila. Yung maayos lang naman yung church nung talagang naaanay na. Napersahan lang. So yan yung theology nila, yung understanding niya. Nag-iisip sila, saan natin ipapadala ito? Malaki, nagbibigay sila sa Mindanao. Kasi yung understanding ni Sir Ferdinand, ito yung sabi niya sa akin. And then I was amazed with that understanding. Kasi sa atin, pag galing sa kaha natin at ipinadala natin sa mission field, lahat ng CWCians, lahat sa congregation na ito, kahit yung bata na walang kamuwang-muwang, itinataniman natin yan. Tayong manager of the coffer, tayong manager, pag itinanim natin to, darating ang panahon na may aanihin yun na hindi niya alam saan nanggaling yun. So parang we are be wise managers, sabi niya. Dapat tama yung pinaglalagyan natin na mamumunga ito. Kasi these are sacred things. Sabi niya. So, nagpapadala sila sa Mindanao. Dito, yung mga occasions natin, kung titingnan mo ang listahan siguro ng Tribal Gospel Mission, kung papasilip ni Pastor Benny, MCWC lagi ang isa sa biggest na kwan. So they believe on the missionary works of Tribal Gospel Mission and they invest much dyan. Sa Bible School natin, yung pinakamalaking kwan nun,
halos lahat ini-iskolaran lahat ng MCWC ang mga Bible school student na hindi nila alam bakit nakakapag-aral sila na hindi naman sila nakakapagbayad. O kahit ikaw, Pastor Dennis, graduate ka na, kuan. Saan nang galing yung kinain mo? Yung MCWC naglalagay dyan. And na-amaze ako sa karakter ng mga kuan. Karakter ng mga itong elders ng church. Kaya nga yun yung napakalaking insecurity ko nung maging pastor ako dyan sa church na yan. Paano mo pre-preachan yung bata ka pa lang na matigas ang ulo, mature ng Kristiyano? Paano mo anong sasabihin mo sa kanya na yun yung struggle ko nun eh. Ito sanang magtuturo sa akin pero ako na nagtuturo. So parang ganun. I know theories, they speak about works. They're good works. So, yun yung struggle ko rin nun. And then, naintindihan ko na lahat tayo may role. Your role is to interpret and reinterpret the scripture, bring the thoughts of God, and then together, you work together on how to develop or build the community. Parang ganon yung kwan. So, kaya masasabi ko, napakaswerte ako na nalagay ako sa isang church na may mga mature na elders. Isipin mo kung nilagay ka sa church tapos ganito ang leaders mo. Batugan, matakaw, immoral, pambihira. Lumalaban sa leader, pambihira. O backslide ka siguro. Yeah, so, mapansin mo, doon rin sa Book of Hebrews, do not neglect meeting together, sabi ni tapos sinasabi niya, spur one another in good works. Pag-usapan natin to, paano tayo makakagawa ng maganda. So, ayan, nung bumaha, nung meron nun yung kan eh, napakalaki nung pandemic, walang pagkain nun eh. And ang MCWC, sinabihan ko si finance chairman nun, pwede bang kwan, ilabas natin yung pondo natin tapos ibili natin ng mga pagkain tapos dalhin natin sa mga community natin. So, halos ang isang tao lang 5 noodles lang ang mabibili niya nun. Tig isa-isa tayo na ang ginagawa namin nila Pastor Dennis nun tawag doon, nag-hoard kami ng noodles. Mga 10 kami pupunta, tig isa-isa din. Bawat isa bibili ng 5. So kung 10 kami, 50 noodles yan. Naiipon dito. Everyday yan. Kasi rin-repack namin dito. Maraming nag-testify nun na umabot sila sa punto, mga members rin. Umabot sila sa punto na wala silang isasaing. Pero pag madala yung ganito na takip silim, syempre hindi mo mabigyan lahat eh. Dalhin mo na lang pag takip silim, yung padilim na. Sabi nila, may mga nag-testimony na last, wala na kami makain pero nagdala ang church. So, ayan. So, yun yung nakikita ko na, how we talk together, how can we do good things? Yun yung pinagproblemahan sana ng church. How can we be, in the concept of minor, how can we shine? How can we become a blessing to others? So, yun yung so, and Titus 3, verse 9 to 11, avoid foolish controversies. Walang chapter 3. Tingnan natin yung chapter 3, verse 9 to 11. Iwasan mo ang mga walang kabuluhang pagtatalo, ang di matapos-tapos na talaan ng mga ninuno at ang mga away at alitan tungkol sa kautusan. Ang mga ito ay walang kapakinabang at walang halaga. Pagkatapos mong sawayin minsan o makalawa, iwasan mo na ang taong lumikha ng pagkakabahabahagi. So parang this is the very reason. Sa Bible school noon, may subject tayong art of argumentation and debate. Ang purpose naman ng apologetics, ang purpose niyan is so you can present the gospel to other faith. So you can
you can explain what we believe to others. Pero ang nangyari sa debate kasi, ang naging goal niya, to prove the others wrong. Yun na yung kwan. Hanggang sa, alam mo, kahit tama ka, kahit sinliwanag pa ng liwanag ng sinag ng araw, na tinalo mo sila sa usapan. Kung natamaan mo ang ego ng isang tao, kahit maliwanag na mali siya, yayakapin niya yung kamalian niya. Kasi pride ang pinag-uusapan eh. So, the goal, sabi ng mga teachers natin doon, the goal of understanding these things is that we may be able to explain our faith. Now, kung hindi nila tatanggapin, at least we were able to explain it to them. So, it's not to prove that they are wrong. So, yun, that's the spirit of learning. Yun yung goal natin na mag-learn para yung faith natin, kaya natin i-expound and kaya natin i-explain. That they may understand. Now, nasa kanila kung tatanggapin nila o hindi. So, ayan, kaya sabi nga dito, mali yun, nakita mo naman, mali. Pag pangalawa, and hindi sila nakikinig, kaya mo na sila. Sabi niya rito, di ba? So, yun yung maraming pagkakaabalahan. So, ayan. Yan yung problem nila dito noon. So, avoid iwasan ang mga walang kabuluhang pagtatalo. Ang di matapos-tapos na talaan ng manginununo at mga away at alitan tungkol sa kautusan. So, si Pastor Benny kasi. Si Pastor Benny, ang pinaka-mentor niya, si Dr. Loreto Solmeren. Si Dr. Loreto Solmeren, isa sa pinakasikat na debatista dito sa Northern Luzon noong 1970s and 80s. Wanted list yan sa Iglesia ni Cristo. Wanted list sa Iglesia ni Cristo yan. Kasi, ang style niya kasi makipagdebate, hinihiya niya yung kalaban niya. So, for example, kung kayo ang totoong iglesia ni Cristo, kayo ang katawan, nandito kayo. Tapos, ang ulo ng iglesia ay nasa langit. Tapos, biglang tatanong yan. Gaano kahaba ang leeg? Gaano kahaba ang leeg ng Panginoon? Parang, wawalain mo kasi yung ang pinaka-goal ng debate kasi aaserin mo sila. Kaya may kasabihan, ang asar ay laging talo. Kasi mawawala na sila sa logic pag natamaan mo yung pride nila. So magiging personal lahat ng away nila personal. Yun yung goal niya. Tikunin mo muna bago ka magbigay ng mga argument mo. So, ayan. Tapos, yung style ni Pastor Loreto, may dala-dala siyang scoring board eh. So, 1. Naka 5-0 na ako. Ihihiyain niya yung hanggang sa naging wanted list siya. Talagang itutumba siya. Sabi nila noon, nagtatago, nagpahaba ng buhok para hindi makilala. So, ayan. Kaya yung reflection ni Pastor Benny, tinanong niya kasi yung mentor niya, Pastor Solmer. Ilan na rin ang naligtas sa pakikipagdebate mo, Pastor. Sabi ni Pastor Kwan, tila damdamagam. Hindi niya masagot ng diretsa. Kasi wala siyang maiturong naligtas na tinalo niya sa debate. In the end, yayakapin pa rin nila kahit may paliwanag mo ng sinliwanag ng sinag ng araw. Yayakapin pa rin nila yung niyakap na nilang perspective. Kasi that is the psychology of man. So, kaya ang ibanat mo na doktrina sa kanila, yung doktrina ng mabuting gawa. Gawan mo ng mabuti. Matutunaw yan. Lalo yung kalaban mo, pag sinampal ka, pasampal mo pa yung kabilang pisngi. Pag kinuha nila yung gamit mo, bigay mo pa yung mga prinsipyo ni Jesus Christ. Matutunaw yan. Yung gawan mo ng mabuti.
marirealize niya like, bakit ang bait-bait pa rin nito eh, binabastos ko na nga. Kasi the best doctrine is good works. Matutunaw yan. Lahat ng logics, magtatanong later yan, bakit napakabait mo pa rin sa akin ang sama-sama ko sa iyo? Sasagutin ni John yan. We love because He first loved us. Ang ginagawa namin ito dahil naranasan namin sa Kanya. Babalik lang doon. Babalik yung perspective doon. Okay? So, handling false teachers. Kaya mo sila. Marami tayong pagkakabalahan. Wag mong papato. Maraming trabaho sa church. So, mag-disciple ka na lang. Kung hindi rin lang silang nakikinig, kaya mo na iba ang kwan. Marami tayong tatrabahuin. So, ayan. So, lessons for pastors and church leaders. Ano matututunan natin dito? Kasi pang pastor to eh, pang church leader. So, prioritize yung qualified leadership. Pag nagdi-disciple tayo, tinitingnan na natin yung mga possible na next na ilalagay. Look for trustworthy men. So, makikita mo sa character ang pagbasihan natin. So, ayan, magtalaga tayo ng mga leaders based on character, not charisma. Hindi things. So, pwede mong gamitin sa ministry yung mga gifted, pero leadership based on character. So, sa worship team, pwede mo pakantahin. Pwede mong ipag-lead ng worship singing. Pwede mong pahawakin ng instrument. Pero hindi okay ang character niya, huwag mong ilalagay sa leadership. Huwag mong ilalagay ng chairman ng music team. Kahit gifted yan, character ang basihan natin sa mga leadership position. So, ayan. Integrity, personal and family life, yung mga ganun. And then, teach doctrine with practical application. Ibig sabihin nun, doon tayo mag-wrestle sa paggawa natin ng sermon. Anong application nito? Kasi karaniwan, bag yung mga sermon natin malabo. Puro doctrinal yung tinuturo natin. Pero anong application mo? So, ayan. For example, sa akin, I've been sharing sermons on the character of God. So, nung last Sunday, preach ko yung character of God, which is a dreamer. Now, pag anong inumpisahan niya, hindi tumitigil yan. Mapursige yan. And then kahit maraming balakid sa daan, pag alam niyang tama yung ginagawa niya, diretso yan. So, ayan, yung plan of God sa mundo, nasira, but he never stop. He never stop working. Inaayos niya. Hanggang ngayon, we were saved. So, yun, and others are being saved. So, what I'm trying kung sa mga tao huwag kayong madaling mapang yung hinaan ng loob. May mga pangarap kayo. Be like God. Yung perseverance ninyo. Yung you can begin again, you can start again. Yung gusto ang ina-aim ko kasi magkaroon ng people, yung description ni Jesus Christ sa church, the gates of hell shall not prevail. Mga taong matatatag, mga taong hindi marunong sumuko. Ganon. Yun yung I use that na kon. So kanina naman the weaver, yun yung kwan ko. Na sira ang buhay natin, sira na lang. Magulo ang buhay natin, magulo na lang. Ganun na yon. ang gusto kong mangyari, ayusin natin ang buhay natin. Pagpasakop tayo sa Panginoon, hayaan nating ayusin niya, maging obedient tayo sa guidance niya. Hayaan nating ma-involve yung buhay natin sa ginagawa ng Panginoon. Yun yung ginagawa. Kasi minsan we talk about doctrine. Walang anong point ngayon kung ganun yung pananampalataya mo? What's the output? We should always translate what we believe into good works. So yun yung struggle natin kung paano natin i-apply in day-to-day life. So teach doctrine with practical application. So good works. Of course, not to be saved.
but because we are saved. So, bunga yun. Bunga ang good works. Naligtas tayo eh. So, for example, nagtanim ka ng mangga. Bakit ini-sprayan yung mangga? Bakit kayo so? Sabo. Oh. Di ba, ini-sprayan mo yung mangga para mamunga. Parang ganun rin sana tayo mga pastor. I-spray natin yung spray na pampabunga. The goal is that it will produce good works. Okay? So, teach doctrine. And then, of course, confront teaching, yung teaching na nakakakos ng division. So, confront false teaching, paninindigan. Pag mali, mali. So, ayan. And mostly, ito pananaw ko paano mo mababasa maling katuruan sa karakter? Pag mali ang katuruan, mali ang pag-uugali. Magtra-translate yan. Pag mali yung pag-uugali, most likely mali ang paniniwala. Or may pinaniniwalaan pero hindi nagtra-translate sa good works. So that, how can we pastors bridge that? Pag tama ang pananampalataya, dapat tama yung gawa. Paano natin i-extract yun? That's so yun. Of course, leaders, we should hindi lang natin minomotivate ang good works, we demonstrate it. Buhay sana natin yan. That mas matindi ang singil sa atin eh. So, alam niyo sa church, pwede kang magpaka-plastic. Pero sa bahay, hindi ka nagpaka-plastic sa bahay eh. Lumalabas yung tunay na kulay. So, for example, as a pastor, dapat kung anong karakter ko sa bahay, yun rin ang karakter ko sa church. I try not to become a dual personality. So, kung may mga struggle ako sa bahay, I'm open also sa church. May mga struggle. Alam nila kung may alitan kaming magkakapatid, alam rin nila. So, ayan. Ano pa? Culture of accountability. Foster natin yon, yung leadership. Yun yung magkukuha ng accountability. Usad natin, Pastor. Umuulan ng pagpapala. Usad lang namin sa mas lilim. Garbis. Pakalastas. When pastor, agar arbes, isoan simrekak. Ada acidic timulak. Nasa close lang kasi naman kami ng one. Alright. So, culture of accountability. Ano tong culture of accountability? So, alam na yung mga leaders, may dito pumapasok yung dito pumapasok yung sa leadership. Tinuro naman sa Bible yan eh. Sabihan mo privately. And then magsama ka ng makakasaksi ng mali ang ginagawa. And then pag wala pa rin, sama mo na ang church officership na asikaso diyan. Pag wala pa rin, mga huling na yung dinadaan na sa pulpit, ini-strike na. So, si Paul, umaabot pa sa Iawat yung kinisatanas. But hindi naman siguro aabot doon. Hindi naman naaabot doon. But ang point dito is particularly leadership. Particularly leadership. Yung accountability sa leadership. So, ayan. Titus 3:10. Titus 3:10. Pagkatapos mong sawayin, minsan o makalawa, iwasan mo na ang taong lumulikha ng pagkakabahabahagi. So, parang ganun. Sabihan mo. Pero pag na-rebuke mo na at hindi pa rin nakikinig, marami tayong pagkakabalahang iba. So, parang ganun. So, ayan. And then lead with gospel-centered authority. So, ayan. Paano itong gospel-centered authority na sinasabi dito? So, leaders must act confidently for the church health. So, nanggagaling tayo sa sentro ng gospel. Yung accountability natin,
dahil sa yung sabi ni Pastor John na yung ginamit niyang term doon sa worship convergence, utang nga na imbag nga nakop. So, for example, may erring Christian. May erring Christian sa church. How would we treat that? Gospel-centered authority? Pwede mo sabihan siguro yun. Akala mo ba libre ang kaligtasan mo? Di porket sinabing grace yan, libre. Someone died for you. He bled. He offered his life. Sinasabi ni Paul na sa Roma, should we sin more that grace may abound? Kaya he confronts sin because grace ito, libre ito, pero may namatay dahil dito. May nag-alay ng hanggang sa huling patak ng dugo. So ayan, yung manggaling tayo sa gospel. So minsan, I don't know if you already read yung sulat ni the book of Dietrich Bonhoeffer, The Cost of Discipleship. Minsan ginagawa nating cheap ang grace, sabi niya. So parang dahil ikukuha natin yung gospel-centered, yung accountability. Uy, hindi libre ang kaligtasan mo. Umayos-ayos ka. parang gano'n eh. So sa Sunday, I'm crafting a sermon about the it is finished kasi Communion Sunday eh. It is finished. Hindi mahirap 'yan. Kasi mag-i-end na rin yung hinga ni Jesus Christ doon. So, that is the value of our salvation. And we take it seriously. Utang na naimbag nga nakab. Una ni Pastor John Biaga. We don't deserve it, but He gave it anyway. So, Titus 3, verse 5. Sabi dito, 3 verse 5. Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Kinaasyanda ka lang. Mas lakas niya gamat. Kinaasyanda ka lang. So, ayan. So, tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. So, naiintindihan ba natin yung trabaho ng Holy Spirit? Na 24 hours nga lablabaan na tayo. Hindi balay-bay na tayo. Tumpuak ka man di kapitaka na yun. So, pasla. Mabaot na ka ni inang mo. Malagip ko yan, Timi, din nung bakasyon kami di Pangasinan. Labaan na. Tuno sumangpot kami. Kakaman-man saman da kitibado may. Inimuli kami di ay lumboy. Napang kami nagkamali ay waig. Baotan da kami tumanay. The Holy Spirit is doing His best to purify us day after day. So, ayan. Yun yung kwan dito. Hinugasan ka. Huwag kang tumalon sa putikan. Okay? So, kahit sa verse 8, pagkakatiwalaan ang aral na ito, kaya't ang nais ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti na siyang karapat-dapat at kapaki-pakinabang sa mga tao. So, yan. Mag-focus tayo dun sa doing good works. Doing good works. Napakahalaga. Kahit tong book ni Titus, it's been years, almost 2,000 years na book, but it still matter today. So, napakahalaga. So, meron pa ring doctrinal confusion pero hindi nakagaya ng kwan. Actually, yung mga doctrinal confusion natin, nuances lang yung mga yan. Nuances. So parang, kaya nga sa akin, maliliit na bagay lang yung mga yan. Ang doctrinal confusion na kinakaharap nila Titus noon, darapalan.
it's a anong tawag nito? It's a pluralistic community, iba't ibang relihiyon. So, talagang napakalayong doktrina. Napakalayong doktrina. Kaya sabi, iniisip ko, kasi tawag nito. Last week, namatay si Dr. John MacArthur. John MacArthur is a Baptist. He is the prominent one of the prominent teacher ng bawal mag-preach ang mga babae. So, nuances lang yun eh. Nuances lang yun. Perspective niya yun. Perspective niya yun. But hindi ko alam kung paano sa langit. Magkakasalubong sila ng mga pastora doon na marami. So, hindi ko alam. Pambira mali ako doon Sabihin siguro ni John MacArthur. Or tama siya. Hindi rin natin alam. Hindi rin natin alam. But it does not disturb our salvation. Kaya si Paul, kahit itong mga Judaizers nga na corrupted Judaizers, sabi nga ni Paul, I don't care. As long as Christ is being preached, sabi niya. Wala na akong pakialam sa mga intention nila. Ang mahalaga, Christ is being preached. So, of course, may mga garapalang mali talaga. Yung kailangan mong maging Hudyo para maligtas ka. Iba talaga yung usapang yan. Oo. Convert ka na. Oo. So, iba talaga yung pagiging usapan. But in the Christendom, may hipag ako na pinsan ni Ross. Iglesia ni Cristo yun. Iglesia ni Cristo. Sabi ko sa kanya, makinig ka pag nagsasalita yung ministro. Oh, so maging faithful ka diyan. Sabi ko sa kanya. Kaysa hindi nagsisimba. Pakinggan mo kung sino si Kristo yung tinuturo niya. Sasabihin nila tao lang si Kristo. Pero kahit tao lang sabihin nila, pero sino tinuturo nila na tagapagligtas si Kristo. So, ayan. Magbuklat ka ng Biblia. Sabi ko, siyempre, nagsisimula yan. Everything starts doon. Pero later yan, magkakaroon ng hunger yan. Magtatanong yan. Magbubuklat ng Biblia yan. Kaya sa akin, mas gugustuhin ko na yung Iglesia ni Cristo. Mas gugustuhin ko na yung ano ba yung iba? Iglesia ni Cristo, Katoliko, kaysa pagano. Yung mga yun, may Kristo yung mga yun. So, magsisimula doon. And then of course, we pray for them that they will go deeper na maunawaan sana nila. Maunawaan nila. So yan. So yung mga kinakaharap natin na mga problems ngayon, hindi pa kumatiting sa kinakaharap ni Titus. So we reflect on that and we be thankful. Ibig sabihin nito, yung trabaho ng mga naunang ministro kaysa sa atin, they accomplish so much. Kaya magaan na sa panahon natin. So we encourage ourselves na kapwa mga pastor na pag nahihirapan tayo sa ministry, magaan na to para kay Titus. Maybe that would be an encouragement to us and to be faithful in ministry. So, ngayong era ng doctrinal confusion, moral compromise, itong Titus, binibigyan tayo ng blueprint para sa ating mga churches. Yung mga katuruan na rooted sa gospel, yung truth ng gospel, yung pagiging may integrity sa ethics, yung pamumuhay natin, and yung influence natin sa ibang tao. So, ayan. Sabi nila, tayong mga pastors daw, tayong mga leaders sa church, tinawag raw tayo na parehong una shepherd at the same time sundalo. Shepherd dahil inunurture natin ang pananampalataya ng mga kapwa nating Kristiyano, at sundalo dahil babantayan natin sila laban sa korupsyon ng kaaway. And ang pagbabantay natin number one is pagtuturo
Bibigay ng tamang katuruan yung tinuturo ng Biblia and guiding them into good works. So, yun. And then warning them, of course. Warning them if they err. So, purihin ng Panginoon. So, sa mga kapwa kong pastor, saludo sa ating lahat. Ituloy tayo. Hindi ka na nga mangag tayo to, Kunana. Well done, my good and faithful servant. So, I believe na lahat ng nandito are either pastor or leaders. So, praise God for what you do in the ministry. So, we keep on doing the good work. Let's help other people to guide towards maturity hanggang sa mamunga sila ng napakaraming magagandang gawa. Okay, so that's our lesson for today in the book of Titus. May mga katanungan tayo or reflections regarding dito? Okay, so Hello, Pastor. hello. Ang ganda ng ang ganda ng Titus. Nakaka-relate tayo. Para sa atin talaga tong mga pastors. Nakaka-relate tayo. At saka yung mga na-encounter nila, I think talagang yan, Pastor, they have encountered even some of the worst, yung mga mga problem, mga conflict sa church. Yet, dito tayo saludo ng power ng Holy Spirit talaga na sa kanila, nagbibigay ng kalakasan. And so, I think we learn much from them. And that's how God works. And I believe na dahil tigam nga encounter tayo nga meditate ko lang dahil may encounter tayo ko sisiw nga talaga ang ako. Just a simple thing nga ikot ag-ignite nga DJ ag-ignite iti hindi pagkakaintindihan. And so there kagaya nung yung sa chat natin sa I'd rather nasa middle. I'd rather ba yun yung kaysa yung you keep on arguing na wala din. Di ba, Pastor? Yeah. I rather appreciate their opinion, their whatever. Kasi you're also learning from them, di ba? Ganun yun. So, in order to keep the relationship as the body of Christ, maganda pala yung learn to, yung hindi naman pride. Yung just go with whatever it is and learn and don't affect the relationship that will cause yung bang cause division or conflict or parang hindi dahil hindi umaayon sa iyo ay parang against ka na sa kanya. Parang ganun ba? So, parang I also teach myself and I say, oh, okay, I'd rather appreciate them. Thank you. We learn from each other and that's it. Yeah. Di ba, Pastor? Maganda yung ganun. Ang understanding ko dyan, lahat naman tayo, our goal is to go closer and closer to the Lord. And of course, there are nuances talaga in perspective. Kasi kahit ka sa bahay na lang, meron yung naglalaba. Adlaw lang. Bakit? Isa lang. Sayang yung sabon. Sayang. Yun, nuances na Nuances. Pero the goal is to make it clean, to make it smell good. So parang ganun, may mga nuance. Meron nga yung so parang ganun rin na kaya mo na sa style niya, parang ganun rin na kaya meditating on Titus, ang magandang pag-aawayan natin
May maganda bang pag-aawayan? Ang magandang pagpapatalbugan ng Kristiyano talaga is in competition of good works. How Yeah. can we become better? How can we, yun yung one na, of course, hindi naman sa pride ng one, pero the goal talaga is how can we be more close Yes. to the Lord Yeah, I Jesus. get it. So Yeah. yun yung doon one. How can we be more busy in doing good things for the Lord, helping Yeah. each other? So yun yung nakikita ko dito na Maganda. so Talent. At saka ang ganda ng Pastor. I like your illustration this morning. Yung ano ba, yarn. Ang Ayaw. ganda. I like that. I think that's, that's wisdom, Pastor. Ang ganda ng illustration. Yung mess up. Talagang, oh my gosh. Hallelujah. Amen. That's very nice illustration, Pastor. I love it. Amen. Naimbag ti Apo. Amen. At once kit kukul tibyak tayo, kit umor-ornos mic. Aman, Pastor. Nag-send pa nga ako ng message doon sa yung last parang yung summary ng nag-send ako ng chat doon dito sa CWC. Ikaw yung tinuro yung summary ng ng last yung ba yun? Yung topic last Sunday. Apa, yung about dream. Yes, the God's dream. Yun, sinend ko doon sa chat namin sa CWC. Amen. So, ang ganda, Pastor. I like that. At saka yung today na, wow, very nice illustration. To God be the glory. Amen. Pastor Dennis, reflection ka rin. Iisip ko yung one Pastor. Redeeming the time. Sa Eagles. Kung paggawa siguro ng mabuti, parang doon time, parang buti nga. Mula pagbulan mo, kasi, ito talaga, ang yung kanito yung pumapasok sa parang naisip ko na gawing message ko, hindi ko mabugo. Right living. Right living. So, parang hindi ito parang na-fuel. Parang nagkaroon ako ng mga ideas. Actually, siguro, if we focus on showing or doing good works to our fellow men, mas madaming maliligtas, magre-respond sa gospel kaysa sa maraming nagsasabi na bakit ka naman nagsasabi and makikita mo na there's someone who shows good works sa kanila and doon sila nag-respond sa kabutihan ng Panginoon. Anyway, so sige, develop mo yung sermon mo ngayon, Pastor. Dapat ito ko rin ang sermon mo doon. Nagpo-post ka. Ito yung lesson natin. Praise the Lord. Kahit ngayon, thank you dito sa class natin ito. Alam niyo, pag wala tong klase natin ito, hindi naman natin babalikan tong mga to And the way we read today is different than the way we read before. Correct. Nagbabago and habang binabalikan mo, nagkakaroon ng bagong understanding, bagong and I thank the Hong Kong congregation kasi hindi ko babalikan ng New Testament and Old Testament survey. And ang laki ng effect sa ministry ko, the way I preach, is because review na naman ng this is 10 years ago na pinag-aralan mo. So tama yung sinasabi nila na the best way of learning is teaching. Yeah, correct. Pastor, kasi while you are teaching, you are learning. Amen. Yung batuhan ng idea. Yeah. Doon ka kasi nakakahagap ng mga nung mga
illustration, yung, Mm. ay, basta maganda magturo. Pagtuloy tayo. Amen, Pastor. Amen, Pastor. And purihin ng Panginoon. So it's already almost 11. So we end up here. And hiniling ko si Pastor Dennis to close us in prayer. So, manalangin tayo. Let's pray. Lord, minsan pa nagpapasalamat kami sa time na ito, Panginoon, sa natapos namin pag-aaral dito sa Book of Titus. Maraming salamat, Lord, dahil sa mga dito sa sulat ni Apostol Pablo kay Titus na bilang isang pastor sa isang church. Panginoon, nakaka-relate kami, Panginoon, sa mga kung ano yung stand ng isang pastor o isang karakter ng isang pastor in spite sa mga may mga hindi maganda sa paligid, may mga taong talagang Lord na confront niya. Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil sa Holy Spirit mo, nabibigyan kami, Panginoon, ng mas malalim pang, mas magandang mga pagkaunawa sa mga salita mo. Dahil, Lord, sa pag-aaral namin ito, nabibuild pa namin yung pagkaunawa sa mga salita mo, kung paano kami magturo o mamuhay, Panginoon, na bilang mga believers, O Lord God. Nagyaman kami, mga po Diyos, kalagiti amin ni kurusurong kada kami, hindi ito yung panagklase ni, yung panagadal ni. Nagyaman kami, Lord, kahit sikat imang bindisyon kada kami, or sikat imang bindisyon pa, hindi ito yung klase ni, hindi ito kakadwa ni, Lord God, nga kumabol to, kadagiti record, wapo Diyos, kadagiti kakadwa mi, wapo Diyos, si Hong Kong, ay iwanan ni Sudo Apo Diyos, restore mo, dagiti pigsada, kanang pastagat at mga ito, sa rin gagawa po. Sagyaman kami, Med, iti presensyam, the Holy Spirit po, sa trabaho, kung gano'n takata kami. Lord, ay tingin na adal mi, tida ito yung libro, Lord, dakkel wapo Diyos, yung isumanin iti aramidin mi, isumanin wapo Diyos, kadag iti pag-reflectan mi, iti panagbiag. Pagyaman kami wapo Diyos, iti sublime mi amin, yung dayaw, Lord, aking panagyaman, tinagan ni Jesus. Amen. So, ayan. Thank you, Pastor. Good night sa ating lahat. God Thank bless. you, thank you. Good night. See you on Wednesday. See you. Thank you po.